Bago bumalik ng Amerika si Mira ay dinalaw siya nila Myrtle, Gio at JP kung saan isa-isa nilang binigay yung souvenir nila para kay Mira bilang tanda ng pagkakaibigan nila na kahit malayo na sila sa isa't isa. Hindi nila maiwasang umiyak sa sandaling yan dahil hindi naging madali para mas lumalim pa ang kanilang pagkakaibigan na mas pinili nila ang tama at nangibabaw ang pagmamahal at pagpapatawad na naging matatag sila at hindi nagpaapekto sa mga nagawang kasalanan ng kanilang mga magulang lalo na sa pamilya ni Mira. Nilapitan naman ni Mang Berting si Jasmine noong sinusunog niya yung lampi ni Camila noong pinanganak niya kung saan sinaadi Jasmine na Bella dapat ang ipapangalan niya sa anak niya pero magandang pangalan pa din yung Camila. Sabay na alala niya kung papaano siya tinulungan ni Aster na kailangan niyang magpanggap sa katauhan ni Lavender, na kailangan niyang magtago sa ibang pagkatao, na hindi yun naging madali pero naging tulay si Lavender para mabawi niya ang anak niya. Kaya sinaad naman ni Mang Berting na wala na si Lavender. Agad namang sinaad ni Jasmine na hindi na niya kailangang isuot ang maskara niya. Sabay nagpasalamat siya dahil malaki ang naitulong sa kanya ni Lavender Fields. Sakto namang tumawag si Sandro para ipalam na kapag na-release na si Iris sa hospital ay siya mismo ang magdadala sa kanya sa inquest. Agad namang nagpasalamat si Jasmine sa lahat ng tulong niya, na utang niya ang kalayaan at kapayapaan niya sa kanya. Giniit naman ni Sandro na siya dapat ang magpasalamat sa kanya dahil pinadali niya ang trabaho nila. Bago naman tumakas si Vito ay kinausap niya yung warden na gusto pa sana niyang manatili doon pero talagang kailangan na siya ng kanyang mga anak. Sabay tinanong niya kung natanggap na niya yung down payment niya. Agad namang nagpasalamat yung warden, sabay nangako siya na ang bahala kay Tyrone, na agad namang giniit ni Vito na ibibigay niya yung kabuuang bayad niya kapag nakatakas na siya at may bonus pa. Habang nagsasampay naman si Tyrone ay pinaginitan siya ng mga tauhan ni Vito nang may makitang cellphone na nakabulsa sa pantalon niya na sinubukan nilang kunin pero hindi naman binigay ni Tyrone, kaya nakipagsuntukan ito na kahit mas madami sila ay napatumba pa rin niya ang mga ito. Habang hinihingil naman si Tyrone dahil sa laban na naganap ay sakto namang tumawag yung tauhan ni Vito sa cellphone niya na nakuha niya kung saan sinaad niyang nakaabang na sila at nakahanda na sa rota kung saan idadaan si Iris at handang-handa na sila sa kanilang pagtakas. Gumawa ng paraan si Tyrone para mapasabog yung tangke sa may kusina nila. Sabay tinago niya yung fire extinguisher kaya hindi nila agad naapula. Nang makita naman ng warden at ni Vito na may sunog ay agad-agad nilang tinakas si Vito kung saan makikita ni Tyrone ang pagtakas niya kaya gagawa siya ng paraan para makatakas din ito at sa mismong pagsasakyan kay Vito ito sasakay para mapigilan niya ang plano nila. Sa pagtakas niya ay agad niyang ipapaalam kay Jasmine kung saan magugulat at matatakot ito, lalo na nang malaman niyang nakatakas din sila Vito at Iris kaya mas nanganganib na naman ang buhay nilang mag-ina. Hindi matutuloy ang pag-uwi ni Jasmine at Camila sa San Remo, lalo't hindi nila alam kung ano ang mga plano nila Vito at Iris. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang huling 6 na episode ng Lavender Fields dito lamang po sa aking channel. Patuloy lamang po manood at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod na episode. Marami pong salamat.